Isang magandang araw sa inyong lahat. Another story serye na naman tayo. Kwento ng isang babae na nakoma sa loob ng 4 na taon at nagising na lang siya na wala na yung kanyang pamilya. Oh my God! So before we proceed, papalitan ko lang or magsasala ako ng aking online game sa ating screen para hindi naman tayo mainggit dyan sa super sweet na couple sa ating screen. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Ito ay tungkol sa babae na nakomato sa loob ng 4 na taon. Meron siyang 2 anak, ang kanyang panganay ay babae, 7 taong gulang, at ang kanyang bunso naman na lalaki ay 4 na taong gulang sa kasalukuyan. Dumating ang araw na nagkaroon siya ng malay at ipinaliwanag sa kanya ng doktor na lumipas na ang 4 na taon. Ibig sabihin 4 na taon na siyang nasa hospital. At ang nakakalungkot nito ay bihirang-bihira na dinadalaw siya ng kanyang pamilya kahit ng kanyang asawa at mga anak. At ni tawag hindi na rin ginagawa ng kanyang asawa. Halos 1 linggo na rin ang nakakalipas simula nang magising siya. Pero hindi pa rin nila makontak ang kanyang asawa. Kaya nagpumilit ang babae na kailangan na niyang umuwi. Siya na lang ang uuwi, hindi na niya para intayin pa na makontak ang kanyang asawa. At syempre, hindi naman biro ang 4 na taon. 4 na taon, sobrang tagal na nun. Kaya kahit ako yun, talagang mamimiss ko na makita, especially yung mga anak ko. At yun na nga, pinayagan na siyang makalabas dahil 1 linggo na rin naman siyang nakakapagpahinga. At hindi na rin na talaga mapipigil ng mga doktor ang kagustuhan niyang umuwi. At nang makarating siya sa kanilang bahay, hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Pagbukas ng pinto, nakita niya nang hindi sinasadya na ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid ay masayang naglalambingan. At nagulat ang kanyang asawa at napatanong, "Kailan ka pa nagising?" Bert ang pangalan ng kanyang asawa at Trix naman ang kanyang nakakabatang kapatid. Ang initial na reaction ni Bert is totally shocked. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan na niya si Shine. Nang lalapitan niya ito, pinigil siya ni Trix. Imbis na matuwa ito, pinagtaasan pa niya to ng boses. Wow! "Anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka pa? Pagkatapos mong mag-chill sa hospital ng mahabang panahon, babalik ka na lang bigla." Imbis na magalit sa kanilang dalawa si Shine, pinili na lang nito na hanapin at lapitan ng mga anak. Pero bago pa siya makalapit dito, nahatak na siya palabas ng kanyang kapatid sa mismong sarili nilang bahay. Walang nagawa si Shine kundi ang umalis na lang. Nagpasya siyang magtrabaho na mag-iisang street sweeper sa lugar nila upang kahit sa malayo makita niya ang mga anak. Malungkot siyang nagmamasid na ang pamilya niya ay hindi na sa kanya. Ito ay kinuha na ng kanyang sariling kapatid. Isang araw sa sobrang init at dahil hindi pa naman siya gaanong nakaka-recover, si Shine ay natumba at muntikan ng mawalan ng malay. Buti na lang napadaan si Bert at tinulungan siya nito. Nagdaan ito para magkausap silang mag-asawa. Paliwanag ni Bert, ayon sa kapatid niya at sa kaibigang magaling na doktor, wala na daw siyang pag-asang magising pa sa pagkakakoma. At naniwala siya dito. Simula noon, si Trix na ang tumayong ina sa mga bata at nagkaroon sila ng relasyon dahil sa paniniwalang hindi na siya babalik pa. Dahil sa awa sa asawa, nag-offer si Bert na kukuhanan niya si Shine ng isang apartment malapit sa kanilang bahay para makita niya ng madalas ang mga bata. Sinabi rin nito na susuportahan siya para hindi na niya kailangang magpakahirap bilang isang street sweeper. Tinanggap ito ni Shine at syempre hindi na nila piniling ipaalam pa ito kay Trix kasi alam nilang pagmumulan ito ng gulo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ng mag-asawa, nagkaroon ng konting pagdududa si Shine sa kapatid niya.
Pumunta siya sa ospital kung saan siya nadatili ng 4 na taon. Kinuha niya lahat ng kanyang record at dinala sa isa pang hospital na inirekomenda sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng doktor. Sabi nito, sa kaso niya, hindi dapat siya nakoma ng ganun katagal. At ang sanhi ng 4 na taon na yon ay dahil sa maling medikasyon na binibigay sa kanya. Ito ay lalong nagpalungkot sa kanya at higit sa lahat, lalo siyang nabahala. At habang pauwi siya, nakita niya ang 2 niyang anak sa park. Ang bunso niya ay gumuguhit sa semento ng isang babae na bruha. Ito ay nakadagdag palalo sa kanyang alalahanin. Sinubukan niyang lumapit sa mga bata at binati ito. Sinabing, sino siya? Mama mo ba siya? Hindi ko siya mama. Bad girl siya. Pagalit na sagot ng batang anak niyang lalaki. Balak na sana niyang lapitan at makausap pa ng matagal ang mga anak. Subalit, dumating na si Trix at kinuha ang mga bata para umuwi. Hindi mapalagay si Shine kaya naglakas loob siyang pumunta sa bahay nila para i-double check ang tunay na kalagayan ng mga bata. Pagdating sa bahay, napansin na hindi nakalak ang pinto kaya naman pumasok ito. Sa paglalakad-lakad sa loob ng bahay, nakarinig siya ng sigaw ng mga bata. Nagmula ito sa kanilang basement at agad-agad na siyang pumasok sa loob, papunta sa ibaba. Huli na nang ma-discover niya na isang recording lang pala ang mga sumisigaw na bata. At pagtingin niya sa taas, nakita niya doon si Trix. At sabi nito sa kanya, bakit kasi bumalik ka pa? Ngayon, matutuluyan ka na dyan. Sisiguraduhin ko na pagbalik namin mula sa matagal na bakasyon, ay wala ka na, kasama ang bahay na ito. Sabay sara at lock ng pinto ng basement. Sinubukan niyang sumigaw subalit hindi na siya maririnig simula sa labas. Naghanap siya ng isang bagay na maaari niyang ipukpok sa tubo na kumukonekta sa sala. At patuloy siyang nagpukpok ng nagpukpok. Hindi siya tumigil hanggang sa siya ay mapagod. Umaasa na sana ay may makapansin. Sa loob ng sala nandun si Bert at si Trix. At agad namang napansin ni Bert ang mumunting tunog at nakakasigurong siyang nanggagaling iyon sa basement. Sabi nito kay Trix, mukhang bumalik na naman ang mga daga sa basement. Kailangan ko ata munang pumunta doon. Pero pinigil siya ni Trix, sabi nito, hayaan na lang yon, mawawala din yon. Ang importante, makapaghanda sila para sa kanilang bakasyon. At sumang-ayon naman si Bert. At tuluyan nang umalis ang buong pamilya para sa kanilang bakasyon. At halos mawala na ng pag-asa si Shine. Pero nagulat siya nang bumukas ang pinto ng basement sa itaas. At simula doon, bumungad ang kanyang asawang si Bert. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko na nga ba may mali? Kinuwentong lahat ni Shine ang nangyari. Kung bakit siya napunta sa basement at maging ang dahilan ang kanyang pagkakakoma ng 4 na taon. Sinabi rin niya rito na siguradong hindi maganda ang trato ng kanyang sariling kapatid sa kanyang mga anak. At agad namang pinaniwalaan ito ng kanyang asawa. At dahil dito, nagkasundo ang mag-asawa na parehas nilang kumprontahin si Trix. Nagpunta sila sa hotel kung saan nandoon si Trix. At sa hotel, habang nag-aayos si Trix, laking gulat niya nang bumukas ang pinto at nakita niya ang kanyang kapatid at ang asawa nito na magkasama. Sinabi ni Briggs dito na hindi na niya ito maloloko pa. Sinabi din nito na mas mainam pang umalis na lamang para maiwasan ang gulo at kailangan na nilang itama kung ano ang mali. Galit na umalis si Trix at hindi na natin alam kung ano pa ang nangyari pagkatapos noon. Ang importante, masayang nagkabalikan ng mag-asawa at namuhay sila kasama ang 2 anak. At dito na natatapos ang ating maikling kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at kung gusto nyo yung mga ganito pang kwento, huwag kalimutang mag-visit sa aking page. Available po ito sa Facebook, TikTok at sa YouTube. And huwag kalimutan mag-subscribe po and mag-comment na rin po kayo kung ano ang masasabi nyo sa ating kwento.
At bago matapos ito, magdadagdag lang ako ng konting advice. Siguro kung sa akin mangyayari 'to, kung yung asawa ko man yung mako-coma, gaano man yun katagal and gaano man yun kahirap siyempre, hindi ako titingin sa iba kasi iintayin ko and ipagpe-pray ko na magising yung aking partner. So siyempre iba-iba naman tayo ng reason and iba-iba rin naman ng kapasidad kung paano tayo mag-cope. Pero hangga't maaari sana is yung true love ay nandun pa rin. So, paano ba yan? See you on the next kwentuhan. Bye!